Alright, what's up mga kawasak? Nakakamiss pag-motor, grabe. Kaso nga lang ang init, nakakapanibago. Alam mo yun, sa araw-araw mong pagsasakyan is hindi ka na sanay magmotor, parang nakakailang na, no? So, yung driving skills ko sa pagmumotor ay nababawasan. Kasi sa isang linggo, halos isang beses or sa 2 linggo, isang beses lang ako makapagmotor, no? Isang beses ko lang to magamit, yung ating Honda Click, no? At wala namang pinagbago sa kanyang performance. Nakakatawa lang na nakamotor ulit tayo kasi ang sarap sa feeling, ang gaan. Tapos syempre hindi naman hamak na mas masarap ang magkotse, kaso nga lang is mas masarap din dun sa gas. Mas masarap din yun sa gas, butang ina. Ang mahal-mahal na ng gasolina. Buti na lang yung Mirage natin is napakatipid, guys. Wala akong masabi sa tipid, kaso nga lang yung hatak niya is matipid din. Pero kung sasabihin mo namang pambiyahe lang talaga, quality yun. Kumbaga hanggang 4 lang na sakay, sila pinakagusto ko lang na maximum na sakay ng ating kotse, 4 na tao. Kasi pag nag-5, medyo tumutukod-tukod na yung shock sa likod. Hindi ko pa alam kung anong pwedeng remedyo doon para kahit mag-5 akong sakay. Di ba 4-seater yun? 5-seater ang ating sedan na Mirage. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin dun sa suspension. So may nakita ako na rubber lifter para hindi tumukod-tukod ang shock sa likodan kapag medyo mabigat ang sakay. Lalo na kapag 5 kami, tapos may laman pa yung compartment, yun napakahirap sa malayuan, no? Okay lang kung malapit, kung mga bayan-bayan lang, kasi yung tagtag naman pwede mong dahan-dahanin. Pero kapag malayo, hindi ka naman pwedeng dahan-dahan kapag malayo yung pupuntahan mo. Anong oras ka pa makakarating dyan? Sana sarap magmotor. Na-miss ko yung tunog ng motor natin, ating Replica Pro. Yung na-miss ko yung ambience ng init at saka ng hangin sa labas. Kasi iba pa din kapag nakakotse ka tapos buksan mo yung windshield mo, ay iba pa din yung hangin ng init-init. So nakakapagbukas ng ako ng bintana ko kapag umaga nagbibiyahe ako. So pampatipid na sa gasolina is medyo presko pa, kasi pag umaga naman 'di ba malamig. Tapos kapag napapadpad ako ng Tagaytay, yan anytime na mapadpad ako sa Tagaytay, nakabukas talaga yung windshield ko kasi malamig-lamig dun So hindi ko pa lang natatry ang Baguio sa ating Mitsubishi Mirage kasi wala naman tayong gagawin sa Baguio, wala naman tayong pupuntahan doon at wala tayong pang-budget para mag-Baguio, no? Kaya lang naman nagagamit ko lagi ang ating kotse is pinanghahanap buhay natin. So sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi tayo naglalalabog o kaya nag-grab, hindi ka naman magagamit lagi yung kotse, matatambak lang. By the way, kamusta kayang lahat? So shoutout sa mga taga Noveleta sa nadaanan ko nung minsan, kasi halos 2.5 hour hanggang 3 hours akong natenga sa traffic, no? Pero update ko lang kayo, guys, sa Noveleta is medyo maluwag na, kasi nung isang araw nakadaan ulit ako doon, nagpunta ulit ako ng Cavite City. Nung pabalik ko ay okay na, hindi na ako ganon na traffic, no? So medyo na lang sa may bungad, pero hindi tulad nung mga nakaraan after bagyuhan is talagang standby ka sa traffic. Talagang pasensya, ay napakahabang pasensya ang iyong dala dapat palagi sa iyong biyahe, kasi syempre hindi mo naman alam kung anong kakahinatnan mo sa kalsada. Kung matraffic pa, minsan nagkakaaberya sa kalsada, yung bangga, aksidente. Tapos katulad yan nung bagyo is napakadaming putik at basura na naiwan, no? So ngayon nga pala, kung tatanungin nyo kung saan ako pupunta, ay wala naman tayong importanteng lakad, wala naman tayong importanteng gala. Pupunta lang naman ako sa kapatid ko, no? Nakakainis nga ngayon, hindi na ako makapaggagala So malay mo soon ulit, no? Sana makapag-rides ulit tayo, kaso nga lang si Kawasaki medyo na out of budget na. Sa totoo lang, kaya hindi na tayo makapaggagala. Napakadami kong nagastos simula nung umuwi ako, kaya ayun, medyo tayo nahirapan sa pagkakataong ito na makagala, kasi the responsibility hits the reality, di ba? Na hindi lang pala pwedeng gala ka ng gala, ganun. Or nagsasala lang ako ng desisyon, pero hindi naman ako nagsisisi kasi masaya naman ako sa ginagawa ko, no? Wala man ako naapakan tao. So yun lang. At ngayon ay medyo sa ulo ko na nga ito ano ba yan, may truck, medyo sa ulo ko na nga itong papunta sa ate ko sa everyday kong
pagbibiyahe dito sa Cavite. So kahit wala na akong Google Map is kaya. Uy, putik na yan, ang laki-laki nito dito sumuot. Siguro may ginagawa to dito, no, kasi hindi naman mostly sumusuot yung mga ganyang kalalaking truck sa gantong pasisikip na lugar, no. Yun lang mahirap, na unahan tayo ng truck na to, paano tayo makakalusot dyan. So siguro much better na wag na natin unahan, kasi kita mo talagang kangkungan yung pupulutin natin, no. Oh, shoutout, oh, dami kangkong, oh. Kung taga dito ako, napitas ko na yan, tapos napagbenta ko. Ganun lang yan, kasi wala naman nagmamay-ari ng kangkong na yan eh. Ang sarap lang magmotor, at saka bibisatahin ko din ngayon yung aking ate, kasi ilang linggo ko na siyang hindi nadadala. Parang 1 month na, 4 weeks. Ay hindi, 3 weeks. So kakawawa din naman kasi yung ate ko, kasi wala namang kasama sa bahay doon sa Tansa, Cavite, no? Kaya paminsan-minsan dinadalo ko siya, kasi 1 to 2 hours lang ang aking biyahe papunta doon. Kapag hindi traffic, 1 hour. Kapag ka sobra kasikip, 2 hours. Kapag ka nakakotse pala, 2 hours, no? Biruin mo, 20 kilometers lang yun. Tatagal ka ng 2 hours kapag ka nakakotse ka. O diba, napakalaking bagay ng may motorsiklo tayo, kasi tayo naman hindi maarte. Namulat tayo na bilad sa initan sa pagmumotor, kaya kahit ano yung gamitin ko, wala akong problema. Kahit nga umulan hindi naman ako natatakot kapag ka umulan, kasi napaka basic. Kapote lang yan mga kawasak kapag ka umulan. Tago ko lang yung camera ko na mga hindi pwedeng mabasa, kasi yung top box natin napaka swabe, no? Kahit abutin tayo ng bagyo, hindi siya papasukin sa loob. Yun nga lang, kapag tag-ulan is wala na tayong tire hugger, at nalilimutan kong bumili. So bibili ako dun sa JCJ Thai parts ng tire hugger. Nakakita na ako dun ng carbon na tire hugger, carbon plastic, no, kung tawagin. Kumbaga, yung carbon sa kanya is yung paint lang, yung design lang, no, pero hindi talaga siya totally carbon lodi. Hindi lang ako nakabili, no, kasi nalimutan ko. Di ba nag-vlog tayo nung minsan dun sa JCJ Thai parts? May inalok na siya sa akin, kaso nga lang nung pag-alis ko is nalimutan ko. Ilay nang bumalik. Montero Sport GLS, kailan kaya tayo magkakaroon yan, no? Pero prepared ko, kung hindi naman ganun kalaki yung budget ko, is mag-i-Innova ako, guys, no? After niyang aking Mirage, kung sakali man pala rin na magkaroon ulit ng pagkakataon na makakuha ng bagong kotse, is mag-Toyota ako. Kasi sa aming pamilya, ako lang yung naka Mitsubishi. Lahat sila naka Toyota. Yung kuya ko naka Toyota Innova na 20, ewan ko, yung bilugan pa yung Innova. Tapos gasolina pa, kaya ang lakas nun sa gasolina. 2.0 lang ata yun or 2.2, I don't know, nalimutan ko na. Basta yung bilugan na Innova. Tapos yung padalawa kong kuya, Toyota Innova din na 2.8 na, pero manual transmission. Yung sa panganay kong kuya is automatic, gasolina pa. Tapos sa padalawa is Innova na manual, pero 2.8. Grabe ang lakas nun, gar. Yung 2.8 na Innova na yon, talaga namang kahit itapat mo talaga sa Raptor, di ba? Napanood nyo ba sa Facebook na nagkarera na Raptor at Innova sa Expressway? Talaga namang kahit naman sa sarili ko na nakakapag-drive ako ng Innova nung kuya ko na 2.8, is talagang kayang-kaya kong ikarera kahit saan yun. Wag lang siguro sa sports car, no? Kasi may tatlong mode dyan: eco mode, normal mode, tsaka power mode, yung Toyota Innova. Eco mode is talagang may inis ka sa andar niya, kasi pugpog yung takbo niya, guys. Talagang masama, kasi naka eco mode, pinaka matipid yan na konsumo ng kurudo niya. Tapos normal mode yon, matuling na yon, okay na yon, hindi na pupug yung takbo, normal lang talaga. Pero gar, sa mga gustong mag-drive ng Innova, minsan i-try nyo yung power mode. Putang ina, sinasabi ko sa inyo. Kasi tinesting ko sa Expressway, 100 plus din takbo ko something, sabi ng kuya ko, i-try mo yung power mode, subukan mo lang. Pinindot ko yung power mode, shit, konting tapa ko lang, talagang ramdam mo yung arangkada niya kahit sobrang bilis na ng takbo mo. Sabi ko, walang yan. Talagang pang sports nga tong Innova na to. Pero mo naman 2.8 na. Tapos hindi naman siya ganong kamahalan, so parang negative tayo makadaan dito. Oh my goodness. Ay gar. Ha.
I'm sorry, parang ayokong tumawid ah. Safe naman hanggang doon? Ay, madulas. Madalas, malalim? Hindi naman, pero madulas dito. Ah, Yung malalim. yan lang yung malalim. Medyo madulas lang. Ay sige, doon na lang ako sa kabila para sigurado. Kahit malayo-layo. Thank you, boss. Kita mo, nabiktal na yung tsinelas ni kuya. So yan lang ang problema ko dito sa shortcut na to, kasi hindi pa to gawa itong bypass road na to papuntang. Hindi ko alam kung saan yung labas nito eh. Pero ito papuntang Tansa na to. Yun din kung dediretsuhin ko yun, no. So may alam pa ako isang lusutan, no. Try natin, no. Madami naman tayong gas na panggala ngayon. Woo! Sarap oh. Yun nga lang, napansin ko dito sa performance nito guys ha. I want to be honest with you. Sa performance nitong ating click is ang lambot niya na humatak. So hindi naman siya loss compression, no. Ang pakaramdam ko ay sa panggilid lang. Kasi yung huling linis ito, so pinakalman ko kasi si boss kasi yung huling naglinis ng CBT ko eh, pero hindi siya yung nagpalit ng bola ko. So pinakalman ko yung clutch spring at saka yung center spring is ang lambot na. So recommend niya sa akin is paltang ko daw. Nalimutan ko na kung pang anong RPM yung ipapalit niya eh, pero sabi niya sa akin, tinesting din niya yung motor ko, is paltan ko na daw. Eh sabi ko naman eh, hindi ko naman pa kailangan. Tumatakbo pa naman eh, nakakabiyahe pa naman ng malayo, hindi ko naman kailangan ng mga ganong performance pa. Pero ramdam ko talaga, lumubay na yung hatak niya. Kumbaga, yung torque niya nung una is nawala na, nag-faded na, no. So ayan, ang hirap kapag kaarangkada. Lalo nung minsan may kahabulan ako sa duluhan is kayang kaya ko. Tapos nung nagdating na sa stoplight, tapos biglang umarangkada, ayun, kumain na ako ng alikabok. Naiwan na ako. Arangkada pa lang yun, ha. So kailangan nga siguro mag-upgrade ng center spring, clutch spring, at saka siguro bola, no. So pag pinabuksan ko to at nakita ko pa naman yung bola na ayos pa, is hindi ko naman papapaltan. Eh di yun na nga lang yung suggestion ni boss, center spring at saka clutch spring, no. So saka ako na to ipang CCBT guys, kapag kasi di ba paalis nga ako, pa-abroad ulit ako. Pag nakabalik ako, no, pag nakabalik ulit ako ng Pilipinas, gusto ko ipa CBT na to. At saka may plano din akong kargahan to mga kawasak, ipapa 4 valves na natin. Ay, hindi ko sigurado kung 4 valves, pero bibilhan ko to ng black at saka piston. Yung black set, siguro okay na. Di ko alam kung anong ano nito eh, kung 50 ano bang bore nito, no, pero gusto ko siyang palakihin. Tapos pwede na sigurong mag 4 valves dito. Yun nga lang, tatakaw siya sa gasolina. Pero pinaka gusto ko is okay na naman ako dito. Gusto ko lang siyang palakihin yung bore niya, no. So much better kung MTRT ang aking bibilhin, yung black set na. So ano suggestion nyo mga kawasak kapag gantong motor, no? Sa mga nagsisetup ha, okay ba sa click ang 4 valves? Wala naman bang problema? Ito, kaya ayoko dito guys is napakasikip. Oh my god, sige pasok tayo. Boss, yung kanto ba dito papuntang diversion na bago? Ayan na. Papunta Kanyana. Dito pa, yung unang kanto kanan. Ay, konyo. Hindi pa, itong lilikuan dito. Oh. Tapos kaliwa po ano. Kaliwa, huwag kang kakala. Okay pa. Maraming salamat pa. Oh, yun nga, nakita ko na guys. So doon nga tayo pupunta. May nakita kasi akong kanto dito eh. So kasi nadaanan ko na to isang beses pa lang, kaya hindi ko sa ulado, no. Pero kung hanggang sa Tansa po, eh ayoko po dito dumaan. Dito nga po ano. Sige pa. Sa kaliwa ha. Pa, thank you pa. So mga kawasak, alam ko na naman yung kakaliwaan na yun, kasi kadugsong lang yun. Tamo kanina, ipapakita ko sa inyo yung putikan kanina kung saan lalabas yun. Kumbaga may daan din dito.
Kasi nadaanan ko lang to ng isang beses, kaya medyo napamilyar ko ng konti. Araw naman pati yun, kaya wala naman kasing problema sa akin kung saan ako magpunta. Basta araw, medyo nasasaulo ko yung kalsada na yan. Pero isang beses na papuntahin mo ko is hindi ko pa talaga sa ulo yan. So kaya ko lang naman to nalaman yung mga daan-daan dito is simula nung naglalamove ako. Tapos sa Manila, nalaman ko din yung mga iba't ibang daan simula nung nag-grab ako. So napakalaking bagay ng pagbiyahe ko guys, ng pag-freelancer ko sa aking pagmamaneho. Kasi noon takot ako sa Manila na pumunta, magsusuot kung saan saan. So ngayon medyo takot, pero hindi na katulad ng dati. So hindi naman talaga nakakatakot sa Manila mag-drive. Yun nga lang, maging responsible ka lang sa kalsada at sumunod ka sa mga rules sa kalsada para iwas violation, no? O yan guys, ito yung labas nung kaninang natin, inikutan natin, yung hindi natin pinuntahan putikan, no? Madalas nga talaga. Buti hindi ako nagpunta. Kita mo ang putik nitong van, no? Buti na lang ay hindi ako nagdaan doon. At kasi nakasapatos ako guys, baka mamaya is mag-slide lang tayo ng kauntian. Is yan, maano pa tayo. Yan wala kasang power mahina, meron naman, okay naman siya gamitin. Kaso nga lang, yung torque niya is nawala, no? So yan, ingat-ingat at may baka. Pero sa top speed naman, huwag lang ahonan, is kayang-kaya pa. Wala tayong mahabang kalsada Nakakatakot kasi humataw. Kita mo, may mga aso, may baka. Mamaya matawidan tayo niyan Saan tayo pupulutin yan? Sementeryo. So may balak din akong isa guys kasi di ba wala naman tayo pambiling big bike. Mag-rent na lang ako ng big bike for 1 day, 24 hours. Patingin nyo magkano kaya, yung ka-price lang kaya siya ng mga kotse. Tawin natin 80 95. Putang ina, ngayon lang ulit na mag-100, no? 107, tama na. Woo! Kaya pa, kaso kurbada na at nakakatakot talaga. Kita niyo yung kalsada Tapos sa may semento pa yun. Pag bumagsak tayo dyan, wala, tepis talaga. Pero kakatawa itong motor natin, no? Nawala lang yung torque pero hindi nagbabago yung top speed niya. May mga bago ng bahay na ginagawa. Ewan ko, baka tapos na reservation yan, baka nabili na yan lahat. Ganun pala ginagawa yun Yun para siyang Roblox. Roblox ba yun? Hindi, para siyang ang tawag doon, Tujan. Dito sa Mikara, ang main transportation ng mga tao ay e-bike. Ate ko yan, suki ng e-bike yan. Kasi dito namamasada sila papuntang labas ng Mikara State, no? Kasi napakalaki nitong Mikara guys. Nakapag-deliver na din ako dito hanggang dun sa dulo ng Mikara. Talaga napakahaba din pala talaga nito. Kaya ito, ang dami ditong e-bike. It's either na personal service nila papunta sa labas or mamamalengke, is namamasada din sila, no? Kasi nakasakay na din ako dito once. Namamasada din sila yung mga tao na gustong lumabas na wala namang sasakyan papunta sa labas. Eto, kumpare ni Kuya Louie to, bahay na to Iyon, no? Ang ganda lang garahe niya dito guys, is sementado, pero papabubukon pa to Hi Ocean! Kilala mo ko, Ocean? Oo, hindi na ako mapakali. Kilala mo ko? Tagal ko di nakapunta sa'yo Kilala ba ko, ha? Kilala mo pa ka, ha? Kam! Hi! Hi ka muna sa vlog. Hi! 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 Uy, ay ka dito. Hello. Hello. Hindi ka may aso Hindi nga may aso Kami nga tali sexy Mabango na yung sexy ngayon. Iyon. Sos Mario Joseph.
Hapon na mga kawasak ko, alas 4, mag-alasing ko na. So yun lang, dumayo lang naman ako dito sa ate ko sa Tansa at para kumain. Hindi, I mean automatic naman na talaga pag ako pupunta dyan. Tinatanong niya ako anong gusto kong ulamin, maghahanda siya. So kanina nag-ihaw kaming bangus, liampo at saka sausage. Wow, sarap. Tsaka yun yung tinanghalian namin. Yung oh yan, ganito po magtayo ng bahay dito sa Mikaro. Parang pinag-assemble na lang nila. So yung bawat part na yan is pagdating dito ay nakatayo na. So ina-assemble na lang nila. Oh, kita mo, kaya pala mabilis at saka hulmang-hulma oh. Hindi tulad ng literal na bahay na dyan mismo itatayo, dyan mismo maghuhukay. So yan, mga naka-ready na. So ipagpapatong-patong na lang yan, pagdidikit-dikitin yung mga parts by parts ng mga pader. Hindi ko alam kung quality yung ganyang klaseng bahay. Kita niya mga kanipis. Pero siguro quality talaga yan, kasi hindi naman yan itatayo dyan kung mabilis siyang masira. So na mga kawasak, ako ay pauwi na. Siguro 2 hours pa ang aking biyahe hanggang Laguna. So yun, hindi ko na pahabahin pa kasi ang haba na nung mga pinag-iimik ko kanina. So ride safe always mga kawasak, and I hope na makarides din tayo ng ibang rides. Gala lang, tamang gala lang, walang importanteng pupuntahan, tamang unwind. Ride safe always, peace out, bye bye.